Welcome to my page. It's me again, Donsky Bayejeros. Bagong kaalaman ating ipapamahagi ngayon, ang puno ng abokado. Puno at dahon ng abokado. Tama ka, ito ay dahon ng abokado. Hindi lang ang bunga ang masustansya, ang mga dahon nito ay mayaman din sa mga sustansya at ginagamit na sa tradisyonal na panggagamot. Mga benepisyo at gamit ng dahon ng abokado. Una, pampababa ng asukal sa dugo. May mga pag-aaral na nagpapatunay na ang pinakuluang dahon ay nakakatulong mag-regulate ng antas ng asukal, kaya maganda ito para sa mga may diabetes. Pangalawa, pampagaan ng sakit sa tiyan at pagdumi. Nakakatulong ito sa pag-alis ng kabag, pananakit ng sikmura, at pagpapagaan ng pagtatae o pagkakaroon ng bulate sa tiyan. Pangatlo, pangabawas ng presyon at kolesterol. Mayroon itong antioxidants at flavonoids na nakakatulong magpababa ng mataas na presyon ng dugo at masamang kolesterol na nagpoprotekta sa puso. Pang-apat, pangalis ng ubo at namamagang lalamunan. Ang pinakuluang dahon ay mainam inumin o ipangmumog para maibsan ang ubo, sipon at pamamaga ng lalamunan. Panglima, pampagaan ng pamamaga at sakit ng katawan. Ang katas nito ay nakakatulong sa pagbawas ng kirot ng kasukasuan, rayuma, at pananakit ng likod. Pang-anim, para sa balat at buhok. Ang pinakuluang dahon ay pwedeng ipanghugas para maiwasan ang pantal at kati, habang ang katas nito ay nakakatulong magpatibay ng buhok at labanan ang balakubak. Mga benepisyo ng bunga at iba pang bahagi. Bunga, puno ng malusog na taba, potassium, vitamina A at C, maganda sa puso, utak at balat. Balat at ugat. Ginagamit din minsan sa pagpapagaan ng lagnat at pagpapatibay ng resistensya. Mahalagang paalala, lalo na para sa may sakit sa bato, CKD dialysis. Ang dahon ng abokado ay ligtas kung gagamitin ng katamtaman, pero huwag itong gawing pamalit sa iyong mga iniresetang gamot. Ang bunga ng abokado ay mataas sa potassium. Kailangan itong limitahan o iwasan ng lubusan, depende sa payo ng iyong doktor. Ang tsaa mula sa dahon ay maaaring makipag-ugnayan sa gamot para sa diabetes o presyon ng dugo. Kumonsulta muna sa iyong nephrologist o dietitian bago ito inumin ng regular. Iwasan din ito kung ikaw ay buntis o nagpapasuso. Paano karaniwang ginagamit? Pakuluan ng 4 hanggang 5 malinis na dahon sa 2 tasang tubig sa loob ng 10 hanggang 15 minuto, palamigin, salain, at inumin ng walang halong asukal. Kung umabot ka na sa episode na ito mga koys, baka naman pwede pa follow ng ating page para updated kayo sa iba pa nating mga videos na mai-upload. Dahil ang ating mga nalalaman ay malalaman nyo rin. Maraming salamat!